Doon sa loob ng garahe, abala si Charlie sa pag-aayos ng eroplanong regalo sa kanya ng asawang si Sarah noong kaarawan niya. Lumapit si Sarah para sabihing aalis na siya papuntang London para sa isang business conference. Inimbitahan niyang sumama si Charlie, pero tumanggi ito, marami pa raw siyang kailangang tapusin sa trabaho. Ilang sandali pa, dumating si Charlie sa CIA headquarters. Sa kanyang paglalakad papunta sa Decryption and Analysis Department, nadaanan niya ang lahat ng security scanners na siya mismo ang nag-imbento. Pagdating sa kanyang opisina, agad siyang nagtrabaho. Ngunit biglang may natanggap siyang mensahe mula kay Incoline, isang misteryosong impormante na matagal na niyang kausap. Gaya ng dati, may dalang classified na impormasyon si Incoline, ngunit sa pagkakataong ito, may babala, maaaring ilagay sa panganib ang buong CIA ang mga dokumentong ito. Sinubukan hulaan ni Charlie kung nasaan si Incoline. Istanbul, tanong niya, pero umiwas lang ito sa sagot. Bumalik siya sa pagsusuri ng mga dokumento, pero kahit siya, isang henyo, ay nahirapang intindihin ang code. Matapos ang lunch break, bumalik siya sa opisina at nakatanggap ng tawag mula kay Sarah, nakarating na raw ito sa London. Pero alam na ito ni Charlie, dahil sinusubaybayan niya ang misis niya. Hindi na sila nagtagal sa usapan. Gusto na agad ni Charlie bumalik sa mga dokumento. Dahil hindi pa rin niya ito mabasa, dinala niya ang kanyang computer sa restricted area ng opisina, kung saan mas advanced ang sistema. Dito, unti-unting bumukas ang mga sikreto ng dokumento. At ang nakita niya, ay nakakagulat. Ito'y mga highly classified government files na nagsisiwalat ng isang drone strike, pinalabas na isang suicide bombing, na inaprobahan at itinago sa publiko. May mga news footage pa ng insidente, kung saan 150 katao ang nasawi, kabilang na ang French Special Forces at Danish Marines. Ang buong operasyon ay pinangunahan ni Chief Moore, na siya ring boss ni Charlie. Kinagabihan, tinawagan ni Charlie si Sarah pero hindi ito sumagot. Nag-iwan na lang siya ng voicemail. Kinaumagahan, pagpasok niya sa opisina, laking gulat niya nang nadatnan si Moore. Dinala siya nito sa opisina ni O'Brien, ang bagong director. Dito, ibinalita nila kay Charlie na may naganap na terrorist attack sa isang hotel sa London, at isa sa mga biktima si Sarah. Ayaw maniwala ni Charlie. Gusto niyang tawagan si Sarah, pero pinakita na lang ni Moore ang balita sa TV. Ayon sa report, may 4 na teroristang pumasok sa hotel, kumuha ng mga bihag, at pumatay ng 2. Sunod nilang pinanood ang CCTV footage ng hotel, kumpirmadong isa si Sarah sa mga nasawi. Pag-uwi ni Charlie, sinalubong siya ng mga reporter at pulis. Tinulungan siya ng isang kaibigan para makapasok sa bahay. Kinabukasan, kinumpronta niya si Moore at si Supervisor Caleb. Hindi siya kumbinsido sa kwento, paano raw nakalusot ang mga terorista sa napakaraming CCTV sa London. Sagot ni Moore, iniimbestigahan na nila. Pero pinauwi lang siya ni Caleb. Ilang araw pa ang lumipas, pinuntahan ni Charlie ang airport para kunin ang labi at mga gamit ni Sarah. Sa loob ng malita, may natagpuan siyang regalo mula sa asawa. Hindi niya napigil ang maiyak. Pagod sa pag-iisa, bumalik siya sa trabaho at ginamit ang restricted system para i-access ang mga CCTV sa hotel at paligid nito. Dahan-dahan niyang binuo ang timeline ng pangyayari at ipinakita ito sa mga boss niya. Lumabas na ang mga terorista ay kumuha ng sasakyan mula East End, pumasok sa hotel sa pamamagitan ng service entrance, at nilinis ang lahat ng fingerprints at DNA. May meeting raw sila dapat sa isang investment firm, pero nagkaroon ng gulo, at nagsimula ang putukan. Nadamay si Sarah sa hostage situation dahil tinulungan niya ang ibang tao na tumakas. Gumamit si Charlie ng voice at facial recognition para makilala ang 4 na terorista, si Mishka mula Moscow, isang dating South African Special Forces na si Lawrence, ang Bayerang sundalo na si Horst, at isang ex-intel officer na si Gretchen. Nang walang reaksyon sina Caleb at Moore, napagtanto ni Charlie, alam na nila ang lahat ng ito. Sinabi nila kay Charlie na may ginagawa na sila tungkol dito, pero pinadala pa rin siya sa therapist. Kinabukasan, nagtago si Charlie ng chip sa kanyang ID badge at nakalusot sa security. Sa opisina, pinrint niya ang mga classified files at ginamitan ng skimmer para makuha ito sa digital format. Kinagabihan, nagpunta siya sa bar at nakatitig lang sa jukebox. Kinabukasan, hinarap niya si Moore gamit ang printed documents.
Inisa-isa niya ang mga kasalanan ni Moore, gaya ng pagbomba sa Syrian hospital at pag-atake sa isang base sa Yemen na ikinamatay ng libu-libong sibilyan. Nagbanta si Charlie, ipapadala niya ang ebidensya sa mga media outlets. Kapalit ng katahimikan niya, humiling siya ng full CIA training, mga pekeng passport, pera, baril, at impormasyon tungkol sa mga pumatay kay Sarah. Paglabas ng opisina, nasuka si Charlie sa stress. Sa loob naman, tinawag ito ni Moore na bluff, pero hindi sila sigurado. Kaya pinagplanuhan nilang patayin siya kung sakaling totoo ang threat niya. Ilang araw ang lumipas, sinubok ang iTrace ni na Caleb kung paano nakuha ni Charlie ang files. Na-track nila na bumili siya ng magnetic strip, pero hindi nila alam paano niya ito naipasok. Natunton din nilang 2 beses siyang nagpunta sa isang bar, at doon, sa ilalim ng jukebox, nahanap nila ang isang CD. Habang nangyayari ito, si Charlie ay sumailalim na sa training kay Colonel Henderson. Sa shooting range, bagsak siya, hindi siya mahusay bumaril. Pero sa paggawa ng bomba, expert siya. Inaral din niya ang bagong identity, binigyan siya ni Henderson ng baril at pinatapat sa kanya, pero nanginginig ang kamay ni Charlie at ibinaba na lang ang baril. Sa opisina, pinag-aralan ng mga ahente ang laman ng CD at nalaman nilang peke lang pala ang dead man's switch ni Charlie. Agad nilang tinawagan si Moore, hindi nila alam na nakabag pala ang badge ni Charlie. Naririnig niya ang lahat, tinawagan agad ni Moore si Henderson para ipahuli si Charlie, pero nakatakas na ito. Sakto namang nakita ni Moore ang bug sa mga files. Sa eroplano, tinanggal ni Charlie ang earpiece at nagtungo sa London, dumaan sa customs, at nagtungo sa Paris. Nag-book siya ng hotel malapit sa restaurant kung saan madalas makita si Gretchen. Nang dumating ito, sinundan niya ang cellphone signal nito at anabangan sa building. Nang umalis si Gretchen, pumasok si Charlie at sinundan ang tutorial kung paano buksan ang lock ng pinto. Habang naghalungkat sa apartment, nahanap niya ang schedule ni Gretchen at isang baril. Nang biglang bumalik si Gretchen, nagtago si Charlie. Pero nang dumating ito, hindi niya kinayang iputok ang baril. Umalis siya at nagtungo sa hotel. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga larawan at napansin, laging nasa ospital si Gretchen. Nahack niya ang health records nito at nalaman niyang may malalang allergy. Kinabukasan, bumili si Charlie ng maraming bulaklak. Sinundan niya si Gretchen papuntang ospital, kung saan siya ay sumailalim sa tests. Nang lumabas ang doktor, pumasok si Charlie na nakadisguise bilang doktor at isinara ang silid. Nilagyan niya ng pollen ang chamber. Nang hina si Gretchen, sinabi ni Charlie na ililigtas siya kung ibibigay niya ang impormasyon tungkol kay Horst. Hindi makapagsalita si Gretchen kaya binuksan ni Charlie ang pinto, pero sinugod siya nito. Naglaban sila sa buong silid. Nakakuha ng baril si Charlie, pero napabagsak siya ni Gretchen at nakatakas ito. Sinundan siya ni Charlie sa kalsada, pero bago pa niya ito mabaril, nabangga ito ng sasakyan. Kinuha ni Charlie ang cellphone nito at tumakas. Sa hotel, nilinis ni Charlie ang dugo at nag-empake. Bumili siya ng tiket papuntang Marseilles. Sa CIA, nakuha na rin nila ang balita sa pagkamatay ni Gretchen. Habang naglalasing si Charlie sa bar, nakita niyang tila sumasayaw si Sarah, pero iba pala. Maya-maya, lumapit si Henderson. Nagpanik si Charlie at tumakbo. Sinundan siya nito hanggang sa isang bar, kung saan nagtago siya sa banyo. Wala namang bintana, kaya lumabas siya at hinarap si Henderson. Nagkwentuhan sila sandali, hanggang ipinakita ni Charlie ang timer sa kanyang telepono. Pagkaalis niya, sumabog ang bomba sa banyo. Hindi na siya matrace ng CIA. Kinabukasan, kinontak ni Charlie si Inqualine at sumakay ng cargo plane papuntang Turkey. Sa isang restaurant sa Istanbul, pinuntahan siya ni Inqualine, isang babae. Inutusan siyang mamili saglit at magkita sila sa garahe. Dinala siya ni Inqualine sa bahay nito at kinuwento ang nakaraan. Ang asawa niya ang orihinal na Inqualine, isang asset ng CIA na nagtatrabaho rin para sa Russia. Pinag-usapan nila ang 3 target, si Horst, recruiter ng mga mercenary, si Lawrence, isang arms dealer, at si Mishka, na laging nagpo-post sa social media. Na-trace nila ang isang babae sa Instagram kasama si Mishka, at nalaman nilang nasa Spain ito. Habang minamanmanan ng CIA ang galaw ni Charlie, si O'Brien ay nagbabala kay Moore na itigil ang mga black ops nito.
Hindi siya pinansin. Nalocate ni na Charlie at Inqualine si Mishka gamit ang CCTV. Nagpunta si Charlie sa Madrid at nag-check-in sa parehong hotel. Si Mishka raw ay mahilig mag-swimming sa rooftop pool. Habang sinusundan niya ito, na-realize niyang minamanmanan din siya. Sinabihan siya ni Inqualine na umatras, pero gusto pa rin ni Charlie ituloy ang plano. Nang nasa pool na si Mishka, tinakat siya ni Charlie. Kung hindi siya magsasalita tungkol kay Horst, sisirain niya ang pool. Hindi naniwala si Mishka, pero nang pinindot ni Charlie ang trigger, nabasag ang salamin, at nahulog si Mishka. Habang tumatakas si Charlie, sinundan siya ni Henderson at ng isang CIA agent. Sa isang laundry room, naglaban ang dalawang agent. Nasaksak at binaril si Henderson, pero nakaganti rin siya. Tumakbo si Charlie palayo, samantala, na-trace ng CIA ang connection ni Charlie kay Inqualine. Inatake nila ang bahay nito, pero nakatakas ang dalawa sa isang secret tunnel. Habang tumatakas sa tabing dagat, tinamaan si Inqualine sa isang shootout. Sa kabila ng pagkalungkot, napilitan si Charlie na tumakas mag-isa. Nagkunwaring arms dealer si Charlie at kinontak si Lawrence sa Romania. Sa meeting, tinakat niya ito gamit ang bomba at nalaman kung nasaan si Horst sa Baltic Sea. Sumabog ang bomba si Lawrence matapos umalis si Charlie. Sa huli, sinundan ni Charlie si Horst sa isang yacht, pero nahuli siya at hinarap ni Horst. Pinababaril siya nito, pero hindi niya kinaya. Subalit nabigla ang lahat, nahack pala ni Charlie ang navigation system ng barko. Dinala ito sa Finland kung saan inaresto si Horst at ang grupo niya ng Interpol. Sa press conference, inanunsyo ni O'Brien na nahuli na ang lahat ng tiwaling operatiba. Bumalik si Charlie sa bahay, binisita ang puntod ni Sarah, at sa wakas, isinakay ang eroplanong minahal niya noon.